si Miss Jai Catasio, ang tagapagsalita po ng Samahan ng Nagkakaisang Pamilya ng Pantawid. Magandang umaga po, Miss Jai. Welcome po sa aming programa. Magandang umaga po at salamat po sa imbitasyon. Opo, Miss Jai, kasi nga po dito sa magandang panukala po ito, nabawasan na lamang po yung requirements para po dito sa ating mga AIX beneficiary. Paano po ito makakatulong, Miss Jai, sa ating mga kababayan na nangangailangan po ng agarang tulong mula po sa ating pamahalaan? Yes po, napakagandang balita po yan kung sakasakali po talagang yan po ay ma-implementa. Kasi po minsan hindi nagagamit yung programa, yung tulong ng programa dahil sa ang hirap i-comply ng mga requirements na hinihingi ng ating ahensya. Pero kung yan po ay talagang magiging ma-implementa ay ayun po, dahil nga po dun sa mga conflict na nararanasan ng ating mga kababayan ay mabigay kaagad sa kanila yung assistance na kanilang kinakailangan sa panahon na nasa sitwasyon sila ng emergency. Kanina nabanggit mo dahil mahirap dahil sa mga requirements na kinakailangan pong isumite. Pag naisabatas po kasi ito, dalawa na lamang yung kinakailangang requirements na ipasa. Sa ngayon po bang umiiral na patakaran, ilan po ang mga requirements at ano po yung mga pagdaraarang proseso bago ka makakuha ng tulong? Kasi depende po kung ano pong assistance ang hinihingi po, no? Depende, burial, calamity assistance, medical, funerals, depende po 'yon. Kapag sa example na lang po sa sa hospital, marami po 'yan, may med-cert, meron pong abstract, meron pong social case study, meron pong marami pong prosesong pinagdadaanan. So unlike po nung kung iilan na lang ang requirements, katulad po nung goal naman ng natin ng national ID, para yun na po yung gagamitin natin sa lahat ng pag-avail ng mga social protection program ng ating pamahalaan, mas mapapadali po kasi ang hirap po kasi halimbawa like po yung funeral assistance, ang dami po niyan, pag nangailangan ka ng tulong dahil hindi mo maipalibing. Ito, base lang to sa karanasan ko po nung nakaraang mga isang linggo lang mahigit. Hindi po maipalibing ang pamilya kasi kulang po talaga yung pera. Ngayon, humingi sila ng tulong sa DSWD, kaya lang kulang pa ang requirements. So, nagantay po sila ng 2 days para po ma-comply nila yung requirements. Kaya, syempre, dahil yung bangkay ay kailangan injectionan uli. So, another gastos ng family. So, 7,000, parang ganun. So, maganda pong balita yan. Meron pong pinifill upan na indigency form. Sang-ayon po ba kayo na matanggal ito, Miss Jai? At bakit po? Hindi, kapag sinabi naman po kasing AIX, whether mahirap ka po o hindi, basta po ikaw ay nasa conflict situation, dapat hindi na po pinipili kung sino po yung nangangailangan kasi lalo na po sa oras ng pagkakasakit, kahit naman po may naitatabi tayong pera, malaki po talaga yung nailalabas na dyan, na gastusin. So kahit may milyon ka, depende sa sakit mo, mauubos po yan. At kailangan mo talaga ng assistance mula sa ating pamahalaan. Kaya sa akin, siguro maaari pong parang ito siguro po yung distinction lang kung yung indigency, distinction lang na ano ba ang kalalagayan sa buhay nung nag-a-avail ng assistance. Parang ganun po yung aking pagkakaintindi. Kasi ngayon nga po may bayad na rin yung mga certificate of indigency pag kumuha kayo. Magkano yon? Para depende pa rin po yun sa sa barangay kung magkano po yung kanilang sinisingil. Pero sa kasalukuyang sitwasyon, gaano po ba yung waiting time natin, Miss Jai, bago ka kumbaga ma-release yung tulong? Depende pa rin po nga po sa requirements mo. Halimbawa pag may namatayan, ayan, mga ganyan. Ayan, kapag kumpleto po ang requirements, maghapon, pipila ka ng madaling araw, sa maghapon na yun, pwede na makukuha mo yung tulong. Ayun. Ganun. Oo. And even naman po dun sa ibang assistant, pero ayun nga po, kailangan kompleto ang requirements.
Para naman po doon sa ating mga katutubo, sa mga indigenous people, kasi kasali din Yan, ito sa talaga. minumungkahi, para po kumbaga mabilis po sila makatanggap, lalo na po doon sa mga lugar na wala pong birth certificate at wala din pong ID, kaya hindi po sila makatanggap po ng tulong. Ano po ang masasabi po ninyo na doon sa ating mga katutubong walang birth certificate, paano po sila matutulungan ng ating pamahalaan na sa ganon mabilis po sila makakuha ng ayuda mula po sa ating pamahalaan? Actually, napakalaking problema po niyan. Matagal na pong malaking problema yung ating mga kapatid o mga kababayan na mga katutubo dahil sa totoo lang tama po yung inyo pong nabanggit na wala po talaga mga birth certificate sapagkat ipinanganak lang sa bundok, ipinanganak sa hilot, ganyan po. At sila po talaga yung karaniwang hindi nakakakuha ng access pagdating po dun sa mga tulong ng ating gobyerno. Kaya nga po nung nakaraan po ay kami po ay merong pag-uusap with DSWD, ang aming pong grupo, talagang nire-recommenda po namin sa kanila, dapat idaan muna po sila sa parang case management, tukuyin ano ba yung kailangan nilang intervention para po makamit ito. Sabi ko baka nga sa local, hikayatin sila na magparehistro. Kaya Right. lang po sa pagpaparehistro, dapat ang PSA nauunawaan din po nila na yung mga requirements po na ibang hinihingi nila ay napakomplikado din. Kasi base rin po sa aking karanasan, nag-late register ako. So ako ay pinanganak sa ibang lugar. Pero paano ko pa po patutunayan na ako po ay pinanganak talaga dun sa lugar na yun, patay na po silang lahat. At actually, hindi ko naman identify talaga sino-sino yung mga tao na pwede kong kausapin doon para po ako po ay makapagpa-late register. So ito po yung mga problema na dapat may pag-uusap between other agencies, ating pamahalaan, DSWD, PSA, and kung sino pa and local, para po makita nila ano ba talaga yung tamang intervention na ibigay para po ma-avail ito ng ating mga kababayan, yung mga GIDA areas na yan, yung mga katutubo. At sila po talaga yung ating malaking problema. So parang sa akin, ano ba yung mga intervention? Meron pong inilabas ngayon ang ating pamahalaan na tulong BBM, parang ganun po yung na yun. Pero, syempre, hindi naman po lahat, lalo na pag katutubo, di naman po lahat yan ay marunong sa technology. Oo, yung So, mga hirap hindi pa rin marunong yan. din makabasa, 'di ba? Yes Makasulat. po, bumasa, sumulat. So, another problem po yung ma-encounter pagdating. So, kaya po, talagang yung access, hirap sila. So, baka dapat tignan nila yung mga sitwasyon na ganun. Correct. Tsaka yung sa mga lugar na yan, Miss Jai, wala pong mga internet connection, 'di ba? Or tama po. Oo, kaya hirap talaga yung ating mga katutubo, especially kapag po sila ay nasalanta nitong ating mga kalamidad. Talagang Opo. hirap sila sa access. At Opo. deprived talaga sila sa mga tulong. Sa tingin po ninyo, Miss Jai, handa po ba ang DSWD sa direktang humawak po ng AIX na sa ganun wala na pong pakikialam o impluensya mula po sa ating mga politiko? Sa akin po, para po sa akin, mas maganda po yung direkta na lang talaga. Para din maiwasan natin na nagagamit po yung ating mga ayuda o yung ating mga social protection program na na ito po ay talagang ikinakabit sa mga politiko. Katulad po yan, marami na po silang issue. Actually, may mga sinampahan na po sila ng kaso na pag nagbigay sila ng payout, nakakaltasan po ng mga local barangay officials yung ayuda. At totoo naman pong nangyayari talaga yan. Kumbaga Buong hindi nila tatanggapin. buo matatanggap yung pera. Buong tatanggapin yung 5,000. Paglabas doon, may nakaharang na. Kuko. Kukunin ng 3,000. Natitira na lang sa beneficiary. 1,000, 1,500. Mas malaki pa yung nakuha nung Grabe naman yun. Totoo po yan. Oo, pero ito ba sa mga ganito mga ulat po, Miss Jai, na inyong natatanggap? Nakipag-ugnayan na po ba kayo sa DSWD? Actually, nababanggit naman po namin sa kanila. Pero syempre, hindi po kami authority para po solusyonan. Ang sa amin po, magbigay lang ng information. Pero syempre, nandun din kasi yung parang takot ng ating mga kababayan na magsumbong na may ganitong nangyayari, mga anomalya ng korupsyon sa mga ganito. Kasi yung kasiguruhan na mapoprotektahan din sila ng ating pamahalaan mismo kung ang sangkot ay local government officials din. Oo, tsaka baka tuluyan silang tanggalin bilang benepisyaryo, di ba? Opo. Lalo silang walang matatanggap.
Kaya nga po, kaya mas maganda po talaga direct na sa amin nga kung yung medical assistant direkta na po sa sa DOH or sa ospital kung saan meron man tayong mga government hospital para po diretsong makuha talaga ng mga mga nangangailangan para sa kanilang hospitalization assistance. Okay, Miss Jai, dito tayo sa hamon. Kanina kasi nabanggit mo yung sa PSA, sa mga birth certificate. Paano naman doon sa national ID? Kung ito ay maging isang ganap na batas? Kasi nga dito sa ating national ID na parang may mga hanggang ngayon hindi pa rin po nakakatanggap. So parang ang daming problema bago ito masolusyonan, 'di ba? Kasi parang mabagal yung ating gobyerno. Yes po, oo. Alam niyo po ma'am, kailan pa po ako nag-apply ng national ID? 2023. 2023, bago mag-2023 yata yun. Oo. Nag-apply kami mag-asawa ng national ID. Hanggang ngayon wala po ako natatanggap Try na ko ID. po. At pina-follow up ko po yun, talagang as in wala pa. So parang kung ito po yung gagamitin ng ating gobyerno, dapat po mas mabilis talaga yung mas mapabilis nila yung pagtapos nito. At syempre yun nga yung mga refusal ng ating mga kababayan na magpa-national ID kasi dati naging issue po rin yan na ma-access na yung ating mga pribadong account, ganun. Tumulong naman po kami actually sa pag-advocate na okay lang yan kasi darating talaga ang panahon na yan na lang talaga ang ID na gagamitin natin sa pag-access ng lahat ng assistance sa ating pamahalaan. Which is yun naman talaga ang goal, 'di ba? Iisang ID na lamang. Kaso nga para hindi na po tayo nahihirapan na ang dami nating pinipresentang ID. Sa wallet, ang kapal-kapal nung natin dahil puro ID. Oo, siguro ito kuhanin ko din ang reaksyon mo dahil ano ang reaksyon mo dahil nga posibleng gawing permanente na ang AIX? Maganda po kung ma-institutionalize yung AIX. Kasi dapat seryosohin ng pamahalaan na seryoso din kasi ang mga pangangailangan ng ating mga kababayan at siyempre ito naman po talaga yung programa na dito po nagdedepende lalong-lalo na yung ating mga kababayang kapuspalad provided na talaga po yung itong maging guidelines at policy po na gagawin dito ay talaga pong pro na mga kababayan natin o direct sa ating mga kababayan ang kapakinabangan at hindi ng any individual lang na merong personal na intention dun po sa ating ayuda o sa ating assistance. Okay, with that, Miss Jai, maraming salamat po sa inyong oras at panahon dito po sa aming programa. Hanggang sa uulitin po. God bless po, Miss Jai. Thank you, ma'am. Yung mga kasama si Miss Jai Catasio, ang tagapagsalita ng